Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistant fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papillomavirus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa 1 linggo, libre na sa buong taon. Wow! Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Wow! Sa mga bumabati ko sa PhilHealth. At kung magkakasakit ng malubhang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa 187,000 na piso mula 16,000 piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Wow! Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. Hello? At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahalagang kagamitan pang-suporta para sa inyo. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maaasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyong ito,
Nakapaghatid ito ng tulong sa higit 11.5 milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating e-Gov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, ginagawa nating lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pangpuntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Woohoo! Oh, pati DDS, makikinabang din. Galing yung Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Ang pahayag na ito ng Pangulo ang isa sa pinalakpakan ng husto sa kanyang State of the Nation address. Pero may ilang paglilinaw ang Department of Health. Una, ipinatutupad lang ito sa mga ospital na nasa ilalim ng DOH. Nasa 87 hospitals yan sa buong bansa, kabilang ang San Lazaro Hospital sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Ikalawang paglilinaw ng DOH para ito sa basic accommodation o yung tinatawag na ward sa mga DOH hospital. Basta wag lang kayo nasa private kasi pag nagpunta ka sa private, may bayad yung doktor, may bayad yung room. Basta nasa basic accommodation ka ng DOH, bayad na bill mo. Ayon sa DOH, sa ngayon, hindi kasama sa zero balance billing yung mga ospital na government-owned and controlled corporation. Ito yung Philippine Heart Center, Lung Center, National Kidney and Transplant Institute at Philippine Children's Medical Center. Yung GOCC kasi, it has more private rooms than the basic accommodation. Kasi yung GOCC, they earn income and then it subsidizes the ward accommodation. Pero pag na-admit ka sa, meron kaming mga packages doon, yung mga benefit packages na, like for example sa heart, yung PCI package, na cover nila na wala nang babayaran yung patient. Sabi pa ni Herbosa, pinatupad na ito sa DOH hospitals noong Mayo o bago pa man i-anunsyo ng Pangulo. Ang no balance billing, essentially, it's a PhilHealth coverage for all our patients. For government hospitals, we ask for the PhilHealth membership. So one, we ask for the ID. Then if the patient cannot provide the ID, meaning baka hindi siya member, the hospital will facilitate for the enrollment of the patient to the PHIC or PhilHealth. Wala na tayong guarantee letter required from the patients. Ang pondo para malibre sa hospital bill ang ating mga kababayan, sasagutin ng PhilHealth at ng DOH. Kung may procedure man na kailangan gawin at hindi kasama sa coverage ng PhilHealth, papasok daw ang iba pang pondo gaya ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Amusement and Gaming Corporation. Paano naman daw kung may kailangang gamot habang nakakonfine ang pasyente? Kasama rin ba yon sa sasagutin ng gobyerno? Babayaran na lang ng government yung gastos sa gamot mo while in the hospital. May mga gamot na hindi namin nabibili sa Department of Health Hospitals. Ito yung mga gamot na wala sa Philippine National Drug Formulary. For the PhilHealth, it's 100% coverage. That includes the minimum care provided with the hospital. Also, yung sa hospital service, the bed, and
the bed, the drugs, and medicines, and all other hospital services pa. Isa rin sa kadalasang pinagkakagastusan ng pasyente sa ospital ang paggamit ng mga hospital equipment. Pero sabi ni Herbosa, may sapat na kagamitan naman daw ang mga DOH hospital. Aminado ang DOH, bilyon-bilyon ang pondong kailangan lalo't inaasahan daw niyang lolobo ng 20% ang pasyente sa mga DOH hospital. Pero hindi naman umano duduguin sa gastos ang gobyerno. May budget talaga kami, capital outlay, personal services, and maintenance and operating expense. Sagot ng government yon.